Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Nawa ang bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalagayan sa kabila ng pagsubok na ating pinagdaraanan sa araw-araw. Naway patuloy tayong ingatan at gabayan ng Diyos at tayo ilayo dito sa coronavirus infection at naway matapos na rin ang pandemic na ito upang manumbalik na tayo sa ating normal na paghahanap buhay. Sa mga oras nito mga kapatid, gusto ko lang pong ibahagi ang aking konting kaalaman dito sa paniniwalang Adventista tungkol dito sa propesya ng Daniel chapter 2. Ito ang lahat ng Adventista siguro dito ay alam na ang patungkol sa propesiyang ito. Mayroon nang nalalaman sapagkat itong topic na ito, lagi itong pinapag-aralan, laging dinidiscuss, laging nire-research, lalong-lalo na kung mayroon tayong mga crusade. Ang gusto ko lang pagtuunan dito ng pansin mga kapatid ay itong last part nitong prophecy na to, kasi ang coverage nito ay mula dito sa Daniel chapter 2 verse 31, mula doon nung ibinigay yung yung panaginip pati ang kahulugan, aabot ito hanggang sa Daniel chapter 2 verse 45. Bale, ang pagtutuunan ko ngayon ng pansin ay itong ating mga kapatid na may iba ang kanilang paniniwala at interpretasyon doon sa bato na dumurog dito sa Darawan, sang-ayon doon sa ibinigay na panaginip na doon sa propesya, pati na rin ang pagkahulugan ni Propeta Daniel. Para lang sa kaalaman ng lahat, para ma-refresh tayo, gusto kong basahin dito mga kapatid itong panaginip at itong kahulugan sang-ayon dito sa nakasulat sa aklat ni Daniel. Sa pag-umpisa mga kapatid, tingnan natin dito sa Daniel chapter 2 verse 31. Ang sinasabi dito ni Daniel, ikaw ay nakamasid o hari. Ito yung umpisa ng pagbibigay niya ng panaginip. Ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ang ribultong ito makapangyarihan at lubhang makinang at tumayo sa harap mo, at ang anyo nito ay kakilakilabot. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang tiyan at ang hita ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Patuloy itong tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa ribulto, sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog at maging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw, at ang mga ito ay tinangay ng hangin, anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga yon. Ngunit ang bato na tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Yan po yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na ipinaliwanag ni Propeta Daniel. Ngayon, ano naman ang kahulugan nito sangayon din sa propeta? Ikaw o hari, sabi niya dito, ikaw o hari ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at kaluwalhatian. At saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao, ang mga hayop sa parang, o ang mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay, at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto. Pagkatapos mo ibabangon ang ibang kaharian na may mas mababa kaysa sa iyo, at magkaroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. At magkakaroon ng ikaapat na kaharian kasing tibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay, at gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Kung paanong iyong nakita, ang mga paa at ang mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalyok, at ang may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito, yamang iyong nakita na ang mga bakal ay nakahalo sa luwad. Kung paano ang daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay luwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok.
Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. At sa mga araw ng mga haring yaon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kaharian man ito, kapangyarihan man ito ay iiwan sa ibang bayan, dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kaharian iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paano iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto, ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Ngayon, bilang isang mga Seventh-day Adventist, tayo naniniwala sa sulat ng ating mga founders, ang kanilang mga explanation patungkol dito sa propesiyang ito. Bibigyan natin ng kunting recap kasi ito, walang pagtatalo na itong mga metal doon sa larawan na ipinaliwanag ni Haring Daniel, ito ay tumutukoy sa mga kaharian. Kasi ang unang sinabi pa lang doon, ikaw ang ulong ginto. Therefore, ang ulong ginto na sinisimboluhan ang ulong ginto ay sumisimbolo sa kay Haring Nebuchadnezzar at ang kanyang kaharian. At ang susunod sa kanya, matapos ang paghahari ng Babylonia, sinundan siya ngayon ng kaharian ng Medo-Persia. Nang matapos naman ang paghahari ng Medo-Persia, sumunod naman na naghari ang Gresya, na siyang sinisimboluhan nung parte ng tanso. At ang parting bakal naman, ito ay sinisimboluhan ng Roma, kung saan ginapi ng Roma ang mga Grego. At sa pagdating ng panahon, ang Roman Empire ay nahati sa 10. Yan ay sumisimbolo doon sa kanyang mga daliri sa paa, kung saan magkahalong bakal at magkahalong luwad o yung potter's clay. Ngayon, ang pagpapalit ng kaharian sang-ayon sa history, mula sa ginto, sa pilak, sa tanso, sa bakal, hanggang sa mahati ang Roman Empire, ito ay sa pamamagitan ng digmaan, sa pamamagitan ng giyera, sa pamamagitan ng madugong labanan. Ganon ang pagpapalit. Pero makita natin mga kapatid, ni minsan hindi sinabi na nadurog yung isang kaharian at hindi na nakita magpakailanman. Contemporaneous po siya, kapatid, mga kapatid. Doon natalo ang Babylonia, nag-i-exist pa rin siya, pero under na siya sa authority naman ng Medo-Persia. Nung matalo naman ang Medo-Persia ng Gresya, ang Gresya naman yung naghari at ang Medo-Persia naman yung under sa authority ngayon ng Gresya. Nung matalo naman yung Gresya, matalo ng mga Romano, ang Romans naman ngayon ang naging hari sa buong lupa at under niya ngayon yung Gresya. Hanggang ngayon mga kapatid, nag-i-exist pa rin yung mga kingdom, mga kaharian na yun, maliban lang sa kaharian ng Babylonia. Ngayon, ang problema na ang gusto kong talakayin ngayon ay itong bato. Kung saan may mga kapatid tayo dito na iba ang kanilang paniniwala kung sino itong bato na binabanggit dito sa propesya. Kasi ang ating mga pioneers, lalong-lalo na si Uriah Smith, siya yung nagbigay ng exposition na yung bato doon sa Daniel to ay sumisimbolo kay Kristo at sa kanyang kaharian. Ngayon, ang sabi nitong ating mga kapatid, mali daw si Uriah Smith kasi ang pananiwala daw ni Uriah Smith ay galing kay Hippolytus. At si Hippolytus daw, ang paniniwala ni Hippolytus, ang bato daw ay second coming. Tingnan mo mga kapatid, gusto ko itong liwanagin. Binasa ko yung libro ni Uriah Smith tungkol sa exposition ng panaginip na ito. Ni minsan, hindi ko narinig o nabasa dun sa kanya na sinabi niya na ang bato ay sumisimbolo sa second coming. Logically mga kapatid, tama si Uriah eh. Kasi, ang second coming hindi siya kingdom. Ang second coming ay isang event. Event po siya directly connected doon sa establishment, prior to the establishment of God's kingdom. Ano ba ang bato? Anong sinasabi ni Propeta Daniel? Ang sabi niya, ang bato daw ay ikaharian na itatatag ng Diyos. Sa mga araw na yaon,
magtatatag ang Diyos ng kaharian. Therefore, ang bato mga kapatid, sumisimbolo siya sa kaharian. Kung paano ang 5 metal ay doon sa larawan ay sumisimbolo sa kaharian, ganoon din yung bato sumisimbolo siya sa kaharian. Pero sabi ng mga kapatid nito, ang paniniwala daw ni Uriah Smith is yung bato daw second coming. Hindi second coming, walang sinabi si Uriah na ganoon. At ito pa, yung paniniwala daw na ang bato ay second coming, galing daw yun kay Hippolytus. Ang tama daw talaga na interpretasyon, ang bato dito na tinutukoy dito sa propesya na ito ay tumutukoy daw sa church, tumutukoy sa bayan ng Diyos. Kung titingnan mo mga kapatid, kung ang sinabi dito sa propesya ay magtatayo ang Diyos ng kaharian, at itong bato ay sumisimbolo sa kaharian itatayo ng Diyos, hindi ba ang bayan ng Diyos ay subject of the kingdom? Hindi siya kingdom itself, but ang bayan ng Diyos ay subject of the kingdom. Ngayon, ang church daw, yan daw yung sinisimbolan ng bato. Pag ang church ang sinisimbolan ng bato, therefore, ang kaharian na tinutukoy dito ni Propeta Daniel, tumutukoy yun doon sa church. Therefore, ang kaharian ay nagiging church. Mali yun. Wala akong nakita dito na ang kaharian pala tumutukoy sa church or synonymous na ang church ay kaharian. Wala pa akong nabasang ganun in relation to the explanation dito in relation to the prophetic utterance. Wala pa akong nakitang may ganun palang paliwanag. Ngayon, ang sabi nila, magtatayo daw kasi ang sabi dito, sa mga araw ng mga haring yaon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian. In existence daw yung mga kaharian na yon, doon itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian. Saan banda? Doon sa Palestina. Doon sa Palestina, lilinisin daw yun ng Diyos, magtatayo siya ng kanyang kaharian, at doon mag-umpisa na mga ngaral ang bayan ng Diyos. Ngayon, titingnan natin mga kapatid kung saan dito ang mas malapit na interpretasyon. Kung yung interpretasyon ba na hinahawakan ng ating mga pioneers o yung interpretasyon at paniniwala nitong ating mga kapatid. Ang ating mga pioneers ay naniniwala na yung bato ay sumisimbolo kay Kristo at ang kanyang kaharian. Kasi, yun ang sinasabi ni Propeta Daniel, na yung bato, dudurog sa larawan, at yung bato ay magiging malaking bundok, which is, magiging kaharian. At yung kaharian na yun ay hindi mawawasak magpakailanman. Ngayon, sabi nila, galing lang yan kay Hippolytus. Tingnan muna natin mga kapatid. Gusto kong i-clear ito sa lahat. Kasi mayroon daw silang libro na sinasabi ni Hippolytus. Nakita ko yung libro na pinasa nila mga kapatid. Screenshot. Bali pinicturean nila. Yun ay 5th edition. Pag hindi ako nagkamali, 5th edition siya ng mga Catholic priest na mga authors. Tingnan natin kung ano talagang sinabi ni Hippolytus. Ang sinabi ni Hippolytus, basahin natin mga kapatid. Dito sa libro na The Four Kingdoms of Daniel in Hippolytus' Commentary on Daniel by Katarina Brack, ang sinabi niya dito, Hippolytus specifically interprets the stone which was cut off from the mountain without hands as Christ. Si Kristo pala ang in-specify daw ni Hippolytus na yung stone na natapyas doon sa mountain na hindi sa pamamagitan naman kami ay si Kristo. Hindi niya sinasabing second coming, who on the threshold of the eschaton means the end of time, come from the heavens to destroy all earthly kingdoms and then establish the heavenly kingdom of the saints. So ang paniniwala pala doon ni Hippolytus, yung bato na yung si Kristo, pagdating niya sa time of the end, wawasakin yung larawan which is the earthly kingdom, then i-establish na ngayon yung heavenly kingdom ng mga banal. So, makita mo pala na si Hippolytus, hindi siya nagsabi na yung stone second coming. Ang sinasabi ni Hippolytus, ang stone is si Kristo. Ganun ang sinasabi nila Uriah, na yung stone na yon ay si Kristo at ang kanyang kaharian. Ngayon, sino naman ang nagsabi na ang stone ay church? Kasi, mali daw talaga si Hippolytus, mali din si Uriah Smith. Unfortunately mga kapatid, ang naniniwala na ang kingdom of heaven or kingdom of Christ is church is si St. Augustine. Lumabas lang itong turo na to noong 4th century. Basahin natin si St. Augustine. Sabi niya, sa kanyang libro na The City of God, Book 20,
Sabi niya dito, consequently, where both classes exist, it is the church as it is now. But where only the one shall exist, it is the church as it is destined to be when no wicked person shall be in her. Therefore, sabi niya, nag-conclude siya, the church even now is the kingdom of Christ and the kingdom of heaven. So, mismo si St. Augustine nagsabi nito, ang kanyang libro, The City of God, Book 20. Ito palang mga kaibigan at kapatid natin na naniniwala na ang bato ay church. At siyaring yan ay tinatukoy na kingdom of God. Turo pala yan ni St. Augustine. Hindi pala, wala palang ibang nagturo niyan. Si St. Augustine pala ang unang proponent niyan. Ngayon, historically, ito si Hippolytus, kung hindi nagkamali yung aking memory, si Hippolytus, siya ay estudyante ni Irenaeus. Si Irenaeus naman, estudyante siya ni Polycarp. At si Polycarp naman, estudyante siya ni Apostle John. Which is, sila ang tinatawag na mga apostolic fathers. Noong 4th century, lumabas si St. Augustine, wherein ang major na theology ng mga Catholic ay galing sa kanya. So, hindi na ako mag-delve in details doon sa kay St. Augustine. Pero yan yung kanyang paniniwala. Ang paniniwala ni St. Augustine, yung kingdom of heaven or kingdom of Christ is the church. Magkahawig doon sa paniniwala ng ating mga kapatid na ang stone daw ay church, bayan ng Diyos. Ang kanilang reference, bakit daw naging bayan ng Diyos yung stone? Kasi galing daw sa bundok, at ang bundok daw sa Biblia, pag ginagamit ang bundok prophetically, yan ay sumisimbolo daw sa bayan ng Diyos. Kasi nung manalangin daw si Daniel sa Daniel chapter 9, nung manalangin daw siya, ang binabanggit ni Daniel ay ang banal na bundok na andun sa Jerusalem. Yan daw yung bayan ng Diyos ng kanyang kapanahonan. Ngayon daw sa panahon natin, ang bayan daw, ang bundok na sinasabi, yung banal na bundok, ay yung church, yung Seventh-day Adventist Church, na yun daw manggagaling daw doon ang bato. Tinatanong ko, kung ang bundok ay sumisimbolo sa church, yun bang 7 bundok na inupuan ng babae doon sa Revelation 17, sumisimbolo din ba yun sa 7 simbahan? Ay di ba hindi? Ang normal, ang natural application nila dyan, ang bundok ay sumisimbolo sa isang kaharian o kaya sa city. 7 city na inuupuan ng babae. So ibig sabihin, kung titingnan din natin dito sa aklat ng Daniel, kung i-apply din natin ng bundok is equals to the kingdom or city, makikita natin na yung banal na bundok na sinasabi, sumisimbolo yun sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ito pang kanilang objection. Galing ba sa nung tumama ba si Kristo? Lumaki ba si Kristo? Lumaki ba siya? At pinuno ang buong lupa? Ito, medyo medyo illogical na tawag ka nito. Medyo illogical ito na kanilang proposition. Hindi nila alam na yung paglaki o paglaki ng bato na naging bundok, it symbolizes na yung buong kalupaan ay under na ng paghahari ni Kristo at wala na yung mga earthly kingdoms. Hindi yung si Kristo itself ay lumaki ng lumaki. Hindi ganon. Kasi daw, yung bato na tumama, naging bundok at lumaki at pinuno ang buong lupa. Di ibig sabihin mo, kung si Kristo yung bato, di lumaki si Kristo. Hindi. Yung paghahari ni Kristo, pinuno niya ang buong lupa ng kanyang paghahari, ng kanyang kapamahalaan. Ngayon, balikan din kita sa ganung logic. Kung yung bato ay church, paano lumaki ang church? Ano yun, yung building, umusog ng umusog at pinuno ang nagiging Seventh-day Adventist Church lahat yung buong mundo. Hindi ba, sabi ko, hindi yan masyadong logical pag ganyan ganyan natin i-treat yung logic. Ito pa, ang bato daw ay galing sa bundok, hindi galing sa langit. Kagaya ng sinabi ko nga kaya ng mga kapatid, ang bundok, hindi siya sumisimbolo sa iglesia. Hindi siya sumisimbolo sa bayan, sa church. Ang sinisimbolohan ng bundok ay kaharian. Now, ngayon, mayroon bang ginamit ba ang salitang bundok
na tumutukoy sa Jerusalem? Meron mga kapatid. Unfortunately, meron tayong mababasa. Buksan natin ang ating mga aklat dun sa Hebrew chapter 12, verse 22. Hebrew chapter 12, verse 22. Sabi dito ni Pablo, subalit kayo'y lumalapit sa bundok ng Sion. Ito yung banal na bundok ng Panginoon. At sa lungsod na buhay, sa makalangit na Jerusalem, sa mga di mabilang na mga anghel, at sa masayang pagtitipon. At sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga tuwid na pinasasakdal. Kita mo mga kapatid, walang conflict actually kung iisipin mo na yung banal na bundok ng Sion ay yung kaharian ng Diyos, ang makalangit na Jerusalem na sinasabi ni Pablo na andun ngayon sa langit. Hindi yung ang banal na bundok, hindi yung tumutukoy doon sa iglesia, tumutukoy yung doon sa banal na bayan ng Diyos na andun sa langit. Titingnan natin mga kapatid yung kanilang logic. Kasi ganito, pagbalik daw ni Kristo, kasi mauuna, sa paniniwala kasi nila ganito, magtatayo daw ng kaharian doon sa Palestina at doon mag-umpisa ang loud cry message. Ibig sabihin niyan yung huling pabalita para bago dumating yung paghuhukom. Isa sa narinig ko dyan na sabi nila, kung sasikan kaming pa, sasikan kaming ba? Meron pa bang mga hari? Wala na daw mga kapatid kasi sabi daw doon sa ikapitong salot, sa 7 last panghuling salot, patay na daw lahat yung mga hari, patay na daw lahat yung mga rich men. Pero mga kapatid, tingnan natin kung talaga bang wala ng mga hari sa second coming, kung talaga bang tama yung sinabi nila na sa 7 last plagues pa lang ay patay na ang lahat. Buksan natin ang ating aklat doon sa aklat ng Apokalipsis. Aklat ng Apokalipsis chapter 6, verse 14. Sabi dito, ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilulon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinalalagyan. Ito ay senaryo na ito ng second coming. Verse 15, ang mga hari sa lupa, may hari pa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mga mayayaman, ang malalakas, at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga bundok, sa mga bato at sa mga yungib. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot, at sino ang makakatagal. Ngayon, ito yung senaryo ng second coming. Kung ito mga kapatid ay wala na itong mga hari ito, kasi sabi nga sa 7 plagues pa lang ay patay na. Paano pa ito magsasabi na itago mo kami sa mukha ng kordero kung patay na? Patay na pala to sa 7 plagues pa lang, hindi pa dumating si Kristo. Paano pa sasabihin niya na, paano pa magdadasal yun sa mga bundok na itago niyo kayo mula sa mukha ng kordero? Di ba? Itong kapatid, ito ay malinaw na patunay na may mga hari pa na dadatnan si Kristo. May mga hari at mga prinsipi pa na magtatago mula sa kanyang harapan kasi nakita nila ang liwanag ng kordero ng Diyos. So, in every step, makita mo na mayroong kontra sa kanilang mga pananaw. Mayroong laging balakid. Kasi kung ito, sasabihin naman nila, ay nasa 6 seal ka na kasi. Regardless kung anong seal tayo dyan, regardless kung pang ilan na yan, ang sinasabi dito, yung binasa natin, ito ay senaryo ng second coming. Kasi nahawi daw yung mga langit, at nagtago yung mga prinsipe, mga hari, at itago mo kami mula doon sa mukha ng kordero. Kung hindi yan second coming, paano mo ipapaliwanag yan? Ano yan, magtatago ka lang kahit wala si Kristo? Ganon. Maliwanag ito na nakita nila paparating si Kristo at sila'y hindi nila matitigan ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Kaya sasabihin nila sa mga bundok na
mga hulog kayo sa amin at itago niyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono. Inakita pala nila yung mukha mula sa mukha kasi darating na si Kristo. Kailangan sila magtago at sinasabihan nila ang mga bundok at ang mga bato na sila ay ikubli. Kung wala ng mga hari, sino pang paano pa ito matutupad? Di ba? So, logically, medyo alanganin yung pananaw nila. Ito pang isa. Ang pinagdidiinan kasi talaga nila dito, kung paano, kung ang sa mga araw daw ng haring yun, ito talaga yung pinaka-focus nila, ito lang. Sa mga araw ng mga haring yun, ang Diyos ay magtatatag ng kaharian. So therefore, in existence, nag-i-exist yung mga kaharian, saka nagtayo ang Diyos ngayon ng kaharian. Ay, tama ba? Balikan natin ang panaginip. Ang sabi ng panaginip, nung lumabas yung bato mula sa bundok, tumama agad siya doon sa paan ng larawan at nadurog yung larawan. Pagkatapos madurog, hindi na sila makita magpakailanman, saka yung bato ngayon, lumaki, naging bundok at pinuno ang buong lupa. Ngayon sa interpretation. Kailangan ba mag-exist? Kasi ang sinasabi dito, sa araw ng mga haring yaon. Ito yung ulit-ulit ko narinig, sa araw ng mga haring yaon. Ang Diyos sa langit ay magtatagtag ng kaharian. Therefore, in existence. Ngayon, pasagutin natin si Mrs. White. Ano ang sinasabi ni Mrs. White tungkol dyan sa propesya na yan? Basahin natin dito sa Testimonies. Ito, gusto kong i-take note nyo ito mga kapatid. Testimonies Volume 1, page 360, paragraph 3. Ito yung sinasabi ni Mrs. White. Our kingdom is not of this world. Ito pa lang, unang linya pa lang. Sa pool na sila dito. Our kingdom is not of this world. Sa kanila, nasa Palestina daw eh. Itatayo na doon sa Palestina. Saan ba ang Palestina? Outside of this world? In this world yan. Therefore, hindi yan ang magiging kingdom natin. Kasi ang kingdom natin, sabi ni Mrs. White, our kingdom is not of this world. We are waiting for our Lord from heaven. From where? Saan? From heaven. To come to earth, to put down all authority and power, and set up His everlasting kingdom. Ito pala yun. Mag-aantay daw pala tayo ng ating Diyos mula sa langit na bumaba dito sa lupa. Wakasan ang lahat ng paghahari at kaharian at kanyang ilalagay ang kanyang walang hanggang kaharian. Earthly powers are shaken. We need not and cannot expect union among the nations of the earth. Hindi pala pwede na magsasabay yung kingdom of God at existence din yung mga earthly kingdoms. Our position in the image of Nebuchadnezzar is represented by the toes in a divided state and of the crumbling material that will not hold together. Prophecy shows us that the great day of God is right upon us. It hasted greatly. So, Testimonies, Volume 1, page 360.3. So, ito pa lang. Dito pa lang. Wala na talagang napakaliwanag na ito. Hindi ko na ito ulit-ulitin. Kung tayo ay madali umintindi, makaintindi tayo nito, ito pa lang, it will forever refute the view na itatayo ng Diyos yung kanyang kingdom doon sa visible kingdom niya doon sa Palestina. Kung ang sabi naman nila, hindi visionary prophet kasi si Mrs. White. Yan yung malupit. Visionary prophet si Mrs. White. Ang ibig mong sabihin yan, yung vision ni Daniel, sasagutin niya rin, i-explain niya rin ng vision. Mukhang hindi na yan logical. Ito, napaka-plain na nito. Maintindihan na natin to. Our kingdom is not of this world. We are waiting for our Lord from heaven to come to earth, to put down all authority and power, and set up His everlasting kingdom. So, walang kingdom na itatayo na makikipagsabayan doon sa mga earthly kingdoms. Kasi nga, lalagyan ni Kristo ng end. He will put an end to these earthly powers and authority. Ito pa. Ang bundok daw, sabi nila, yan daw ang iglesia ng Diyos. Yan daw ang church. At yung bato, church din. Yung kanilang ginamit na illustration dyan, kumuha sila ng papel,
wala akong papel dito. Kumuha sila ng papel, 1/4 na papel, kumuha sila. Nagpunit ng kunti. Anong tawag mo dito sa malaking bahagi? Papel. Anong tawag mo dito sa pinunit? Papel din. Ay, kung ihahambing mo yan doon sa bundok, ang bato ba at ang bundok pareho? Ay di, yung illustration na ganun, weak yun. Mahina yun kung para sa akin, mahina yung ganung illustration. Kasi ang bundok at ang bato ay hindi yan magkapareho. Do mayroong sabihin na natin na mayroong bato doon sa bundok, pero hindi pwede na yung bundok, yun din yung bato. Eh kung makakita ka ng bato sa kalsada, sabi mo, ay ang daming bundok. Pwede ba yung ganon? Eh medyo ano, malayo na yung illustration na ganon. Kasi ito pa, ang bundok daw, doon sa propesya na to, ang bundok daw, ito daw ay Seventh-day Adventist Church. No. Na dyan daw manggagaling yung bato na dudurog sa larawan. Ngayon, ang founders nitong Seventh-day Adventist Church, ang founders nitong bundok na tinatawag nila, isa sa founders dyan, si Uriah Smith. Ito yung, tapos si Uriah Smith, kinukontra ng mga nagkiklaim na sila yung bato. Oh, kung banal pala na bundok, kung yun pala ay banal na bundok at tumutukoy sa Seventh Adventist Church, bakit mo kinukontra yung pananaw ng banal na bundok? Di ba? Tapos ikaw ngayon na ikaw lang yung dumayo doon sa banal na bundok, ikaw na yung nagtuturo ng kakaiba na kumukontra doon sa pananaw ng mga founders ng banal na bundok. Di ba? Yan ang gusto ko na makita ng ating mga kapatid na kanilang i-consider. Isa pa, ang sinasabi dito sa propesya, yung bato, tumama sa larawan, nadurog yung larawan. Ngayon, kung ang bato ay church, sa anong paraan dudurugin ng bato yung mga kaharian? Ang sagot nila dyan sa akin, sabi nila, ang pagdurog niyan mga kapatid ay sa pamamagitan ng pagmiminsahe. Pagmiminsahe daw ng loud cry. Kung hindi ba yung panahon ng loud cry kako, mayroon pang ipipersecute niyan, yung mga nagdadala ng mensahe, ipipersecute pa. Kung sa panahon pala ng loud cry, ay yan na yung sinasabi na pagdurog sa larawan. Ang ibig sabihin mo, pag nagmensahe ka, sasabog yung mga kaharian, ganon. Kung ako yung magpipersecute sa iyo kapatid, at ikaw yung magdadala ng mensahe, hindi na ako mangangahas magpersecute. Kung yung kaharian nga, sa mensahe mo sumasabog, paano pa ako magpipersecute? Diba? Tapos ito pa, ang isa pa ng sagot, ang sisirain daw ng church, nung bato, ang dudurugin daw ay mga maling aral. Kaya lang problematic pa rin yung pananaw na yun. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yon nga sisirain yung aral. Therefore, pag aral pala ang sisirain, dudurugin ng bato, yung larawan, sumisimbolo sa aral at hindi sa kaharian. Therefore, ibig sabihin, mali yung paliwanag ni Propeta Daniel. Kita mo? Ang rebulto na may iba't ibang metal ay sumisimbolo sa kaharian, hindi sumisimbolo sa aral. Kaya pag dinurog ng church, dinurog niya ang kaharian. Ang problema kasi, wala kang mababasa na yung church dudurog ng mga kaharian. Kita nyo na yung inconsistency. Iwan ko kung saan nila kukunin yung ganong mga pananaw. Kasi daw, kailangan daw talaga yung premillennial kingdom kasi yan yung departure area. I think, sa kanila na lang yon. Pero ang gusto kong pagpukusan, itong pananaw nila na yung bato ay sumisimbolo sa church. Ngayon, yung pananaw na yung bato ay church, ang sinasabi kasi, ang bato ay church, at yan na yung kingdom of God. Samantala yung dun sa pananaw na ang bato ay si Kristo at ang kanyang kaharian, ang sinasabi kasi dito, ang sinasabi sa Biblia, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang paniniwala ng mga pioneers, pagdating ng kaharian ni Kristo, yung lahat ng mga maliligtas, they will be changed. Nasa kanyan 1 Corinthians chapter 15, nandun yan. They will be changed in the twinkling of an eye, for this corruption shall be put on incorruption, and this mortality shall be put on immortality. Ibig sabihin, lahat tayo mababago, our body will be glorified. So, I think, siguro naman, malinaw na yan sa atin. Ngayon, kung ang pananaw mo na ang kingdom of God ay yung church,
yung bato ay yung church. Yung bang magmiminsahe doon sa loud cry, wala na rin silang flesh and blood. Wala na ba silang flesh and blood? Yun ba yun? Tsaka ulitin ko yung kanilang illustration. Ito na yung, kunyari, ito na yung banal na bundok, yung bundok. Ito na yung bato. Ito na yung bato. Kasi maliit eh. Nakat daw eh. Pag anong tawag mo dito? Papel. Anong tawag mo dito? Papel din. Hindi yata hindi yata tugma yung ganong illustration. Kasi ang bato, ang bundok at ang bato ay hindi yung magkapareho. Doon naniniwala tayo na mayroong bato doon sa bundok pero walang bundok doon sa bato. Paano yan? Pag makakita ka ng mga bato, sasabihin mo, oy, ang daming bundok. Pwede ba yun gano'n na kuwan? Gano'n na kuwan? Logic? I think hindi medyo nag-fall short. Medyo maiksi o hindi umabot yung kanilang paghahalintulad, yung kanilang illustration doon sa bundok, saka sa bato, saka dito sa dalawa. So, I think medyo malayo yun. Ngayon, isa pa. Ang sabi nila, yun daw, church daw yung ang bato daw ay church. Papaano yan ngayon, kapatid? Kasi ang bato daw nagiging bundok at pinuno ang buong lupa. Yan ay sumisimbolo daw, sabi dito sa sinasabi ni Daniel, ang kaharian ito ay lalagi magpakailan paman. Therefore, ang kaharian mo dun sa Palestine na sinasabi mo, yan yung sinasabi dito ni Daniel na lalagi magpakailanman. Dalawang problema yan. Nakikita ko. Kung sakaling lalagi magpakailanman, maging eternal yan, kasi ang sabi nga nung nakausap ko, siyempre iingatan yan ng Diyos. Paano dun sa second coming? Panahon ng second coming, mga kapatid. Kung saan ang lahat ng itong mundo na to ay mawawasak. Ano mangyayari dun sa kingdom mo sa Palestine? Sabi nung sagot ng isang kapatid, iingatan nyo ng Diyos, siyempre. Sige, iingatan. Kasi nga, eternal nga naman eh. Kung eternal yung kingdom, kailangan ingatan nyo ng Diyos. Ngayon, sa 1,000 years. Sino yung titira dyan sa kingdom na yon? Sa everlasting kingdom na doon sa Palestine. Ang maiiwan dito yung Diablo. Di ba? Ngayon, hindi lang nagtatapos doon yung problema kasi eternal nga eh. Sige, after 1,000 years na tayo na sitting. Pagkatapos ng 1,000 years, ang sinasabi ng Biblia, bababa yung New Jerusalem mula sa langit. Yan daw yung capital city, sabi ni Mrs. White nga, capital city of Christ Kingdom. Saan mo ngayon ilalagay yan? Saan mo ilalagay yan? Ipapatong mo dun sa Kingdom of Palestine o magkaibang lugar yan? Pag magkaibang lugar yan, therefore kapatid, meron kang dalawang kaharian. Yung kaharian sa Palestine at yung New Jerusalem. Ganun yung kalalabasan yan. Ngayon, pag sinabi mo naman na mawawasak yung kaharian na yun dun sa Palestine, kasi darating si Kristo eh. Kasi sinasabi nga ni Propeta Jeremias, nakita ko ang mundo at ito'y madilim at walang, it is dark without form and void. So, ibig sabihin, wasak talaga. Wasak. Sige, siyempre, mawawasak din yung dun sa Palestine. Kasi nga, departure area lang yun eh. Ang problema, mga kapatid, sasala itong masasalaula itong interpretasyon ni Daniel. Therefore, yung kingdom dun sa Palestine na sinasabi, hindi siya eternal. Pag sakaling ganon. Di ba? Maraming problema yan, mga kapatid. So, itong video na to ay inilabas ko, ay ginawa ko, hindi to para maliitin yung pananaw na ganon. Ang gusto ko lang dito mangyari, i-reconsider ninyo, history, ang ating mga pioneers, tsaka yung pinagmula ng aral na yan, na yung church ay yung kingdom. Kung sinasabi ninyo na kinuha lang ni Uriah Smith yung aral niya na ang bato ay second coming mula kay Hippolytus. Si Hippolytus at si Uriah Smith, hindi sila nagsabi na ang bato ay second coming. Ang bato ay si Kristo at ang kanyang kaharian. Yung second coming, yan po ay event, hindi po yan kaharian, event yan. Event na directly connected prior to the establishment of God's kingdom. Pero ang nagsabi na yung kingdom of Christ, ang kingdom of heaven is church, si St. Augustine. Ngayon, it's time for you na i-research. Huwag tayong maniwala basta-basta, mga kapatid, na may sinabi sa atin na ganyan, gayahin natin yung mga Bereans.
Kaya hindi ang mga taga-Bereans ng panahon ni Pablo, hindi sila basta-basta naniniwala. They search for the scriptures if these things are so. So, titingnan mo kung saan galing yung aral na yun. So, yun lang mga kapatid. Gusto ko na nawa patuloy tayong ingatan ng Diyos sa pinagdarangan natin ngayon. Patuloy tayong gabayan sa ating pag-aaral. Maintindihan natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na ngayon sa mga huling araw na mga nangyayari sa atin. Nawa, magkaroon tayo ng kaliwanagan. Ang aking dalangin mga kapatid, tayo magsama-sama sa landas ng katotohanan. Magandang gabi mga kapatid at mag-iingat tayo palagi.